Sa dinami-dami ng sinubukan ko, sa dinami-dami ng binili ko sa Shopee, nakita ko rin ang perfect sleeping equipment para sa kagaya nating light packer. Ngayon, kung tutukuran mo siya, hindi siya komportable. Talaga mararamdaman mo pa rin yung lupa. Pero kapag naka-lay flat ka na, doon mo siya ma-appreciate. Walang kahit isang bato. At kung gusto ko siyang pakapalin pa, yun ay isa pang purpose kung bakit or isa pang reason kung bakit for 2 persons itong binili ko na size. Walang kahit isang bato, kahit nakaupo. Pwedeng single lang kapag ganun. Tutulog ako mamaya. Kaya sa mga mahilig dyan sa tarp setup kagaya ko at ayaw mag-tent, or kahit sa mga nagtitent, ito ang para sa inyo. Para kahit anong surface ng inyong camping area, masarap ang tulog ninyo. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome sa lahat, at lalo-lalo na doon sa mga bago sa channel natin. At sa mga bago, gusto ko lang pong linawin na mga ginagawa ko po dito ay trip-trip lang. Hindi po ako nagtuturo, hindi po ako expert. Ito ay pag-share lamang ng aking mga experience sa pagka-camping. Enjoy! Para sa moto camping adventure natin ngayon, pupunta tayo sa isang napakagandang spot sa Aguilar. Aguilar ba? Mga Tarom? Mga Tarom yata? Oo, mga Tarom. Ang daan dito, dadaan sa bundok na merong 2 toll gate. Kasi dadaan kayo sa mga private road. Doon sa pangalawang toll gate, nakausap namin yung bantay. At buti pinayagan tayo na dumiretso dito para mag-overnight kasi usually hindi daw sila pumapayag. Siguraduhin nyo lang na ang motor ninyo ay pang off-road dahil medyo technical yung trade. Okay, stop. Right, na naman tayo. Yes, kaliwa. Babalik ang mga backdoor memories buti na lang din makapagpalit tayo ng gulong. Oh my god. Grabe na ito. Mukhang nakababa na si Brother Eli. Magandahan lang ng ganitong ruta. Kasama ko lagi si Brother Eli. Ano to naman ang mangyari, pero maalala sa isa't isa. Problema lang nito bukas, pag kami ay nabutan ng ulan. Talagang adventure pati pag uwi. Ayun na yung ilog. Hirap idaan pero worth it. Dito pala sa bungad, kita-kita ko na yung ganda ng ilog.
narinig ko yung mga bagong dating. Sabi, 2 oras tayo naglalakad, 1 oras lang tayo maliligo. Gano'ng katagal yung oras na lalakarin ninyo kapag kukunin nyo yung ruta dito sa may right side ng ilog, yung hindi kaya ng motor. So kung kaya ng motor ninyo, much better kung dito na lang kayo dumaan sa dinaanan namin. May kukumpara ko yung ilog dito sa mga ilog ng Zambales. Bukod sa mabato, yung kulay nila saka yung linaw magkapareho. Yun nga lang, dahil nandito tayo sa mga Tarom kung saan yung mga kabundukan ay puro damo lang. Basta umulan, matik magpuputik yan. Swerte lang natin ngayon, wala pang ulan kahit may bagyong Nika. Speaking of bagyong Nika, signal number 1 dito ngayon sa Pangasinan, pero hangin lang ang meron, wala pang ulan. Pero hindi na natin hihintayin ng ulan. Magsiset up na tayo. As usual, gamit pa rin yung ating tarp. Magsiset up tayo ng shelter na medyo matibay-tibay kung sakaling bubugso ang hagupit ni Nika. Yung hindi na tayo kailangang mag-impake nang wala sa oras. Hindi. Square nga siya. Tama, 4x4 nga. Kung solo lang naman kayo, maigi na yung 3x3. Lalo't hindi kayo nagta-tarp shelter. Kung meron kayong tent o hammock, okay na yun. Masyadong malaki kasi ito eh. Pinalitan ko lang yung dati nating gamit na 3x3 dahil may mga setup akong gustong gawin na yung sahig ay parte pa rin ng tarp. Kulang yung 3x3. O kaya yung may pintuan both side, kulang ang 3x3 para sa ganun eh. Bale, ang gagawin natin ngayon, itong puno ay siyang gagawin nating poste. Tapos kukunin ko yung isang corner at yun ang ating tatali dito. So gagawin natin siyang pa-diamond. Actually nag-iisip ako yun yung gagawin kasi kailangan ko ng pinto. Pero hindi na. Since yung hangin dito naman galing kasi valley ito, doon nanggagaling yung hangin sa side ng Ilocos dito. Dahil nandun yung bagyo, pag ganun yung hangin malamang hanggat active yung bagyo. So kahit wala na tayong pinto dito sa may puno. Ito naman ay babatakin natin para magkaroon ng tension at magkaroon ng space dun sa loob. Ngayon, imbis na yung pinakadulong corner yung kukunin natin na ilalapat sa lupa para makabuo ng triangle, itong pangatlo sa dulong anong tawag dito? Hindi ko alam tawag dito. Basta yung talian, yun yung hihilain natin papunta sa lupa na magiging pinaka corner ng A-frame natin or ng triangle. So dahil hindi nga natin kinuha yung last corner or pinaka corner ng tarp, meron tayong extra flap na magiging sahig natin. Tanggalin na natin yung mga bato. Diyan muna kayo. Dito ba? Meron na tayo tarp tent. Yan ang kagandahan pag malaki yung tarp. Ngayon, kung sakaling umulan mamaya at tayo ay maanggian dito,
meron tayong gagawin para pwede natin siyang isara. Since bato lang yung mga gamit natin, madali lang natin yan igalaw-galaw. Kaya hindi ako gumagamit ng pegs na kapag mabato. Bato na lang para mabilis silipat-lipat. Kailangan lang nating bigatan doon sa mga gilid para hindi umangat. Sa dinami-dami ng sinubukan ko, sa dinami-dami ng binili ko sa Shopee, nakita ko rin ang perfect sleeping equipment para sa kagaya nating light packer. Tsaka muna. Ito po ang Nature Hike na inflatable mattress. At pang 2 persons yung pinili kong size para kung sakaling magkasama kami ni wifey, hindi na namin kailangan bumili ng isa pa. Saka feeling ko napakasikip nung pang single lang eh. So meron siyang inflator na bag. Itong inflator ay kakabit lang dito sa butas ng mismong mattress. Tapos pupunin mo ng hangin yung inflator, tapos ipupush mo yung hangin papasok sa bed ng paulit-ulit hanggang siya ay mag-inflate. Ngayon, kung tutukuran mo siya, hindi siya komportable. Talaga mararamdaman mo pa rin yung lupa. Pero kapag naka-lay flat ka na, doon mo siya ma-appreciate. Walang kahit isang bato. At kung gusto ko siyang pakapalin pa, yun ay isa pang purpose kung bakit or isa pang reason kung bakit for 2 persons itong binili ko na size. Walang kahit isang bato, kahit nakaupo. Pwedeng single lang kapag ano, tutulog ako mamaya. Kaya sa mga mahilig dyan sa tarp setup kagaya ko at tayo mag-tent, or kahit sa mga nagtitent, ito ang para sa inyo, para kahit anong surface ng inyong camping area, masarap ang tulog ninyo. At tigit sa lahat, ito yung best part, hindi siya bulky, napakaliit pag niligpit. Compare mo dun sa sleeping mattress na dati kong gamit. Oh, hindi lang malinsangan, tulog na ako eh. Alright, all set na tayo. Pwede tayo magsiga para mawala ang mga niknik. Meron tayong nakitang magandang panggatong. Maganda siya kasi yung forma niya. Feeling ko pwede natin siyang gawa ng paraan na mag-maintain ang sarili niya once na nag-catch na siya ng apoy. So ang ginawa ko, dahil meron siyang arc, nesto ko siya na nasa ibabaw yung arc. Tapos narangan natin ng bato para yung init ay maipon sa loob. Ito pala no, sa gilid ko kung makikita ninyo, meron mga naipong mga damo-damo. At sa itsura niya, mukhang gawa ito ng tubig. So malamang na nakaraang bagyo, parang bago-bago pa lang to eh, umapaw yung tubig hanggang dito. So medyo magiging vigilant tayo sa pagtaas ng tubig. Ngayon, magsisiga pa rin tayo sa ilalim. And once na nasigaan na natin to at nagliyab na tong panggatong na to, madali na lang siyang pagtuloy-tuloy since nanggagaling sa ilalim niya yung apoy kahit mamatay yung siga natin. Sana yun ang aking teorya. Nagliyab na siya, basta hindi uulan
Siguro abot na yan hanggang matulog tayo. Baka nga magdamagan pa eh. Ngayon eh, may mga magtataka siguro sa inyo or magsasuggest na mag-butane na lang ako, no? Bago ko sagutin yan, lumipat tayo dahil napakainit. May ugali kasi ako na gusto kong mag-try ng iba hanggat maaari. So, since nagganitong klaseng camping tayo, medyo bushcraft, eh nagsisiga tayo para makapagluto. Saka isa pa, gaya nga nasabi ko, pag dadala ako ng mga kagamitan, gusto ko yung lightweight. So pag hindi na tayo nag-i-stove or nag-butane, bawas na yung butane, bawas na yung stove, diba? At saka napakaraming mga nangangagat na insekto sa mga pinupwestuhan natin madalas. So hindi talaga ako makakasurvive ng walang siga. Hindi kaya ng mga off-lotion. Ang off-lotion pang lamok lang eh, pero pag nandyan na yung nick-nick, wala na. Kahit gaano, kahit pangligo mo yung off-lotion, wala talaga. Siga lang talaga makakapagpataboy sa kanila. Kung meron kayong alam na pwede magtaboy sa nick-nick o kahit anong iba pang insektong nangangagat, suggest lang kayo. Mag-freshen up na muna tayo habang maliwanag pa at habang malinaw pa ang tubig dahil hindi natin alam kung uulan mamaya. Dala nga ng bagyong Nika. Dahil pag mula mamaya, siguradong tsokolate ang bukas. Napakasarap ng tubig. Ang kagandahan dito sa spot na to, pagdating doon sa upstream, wala nang mga kabahayan, wala mga babuyan, wala mga kanal na dumidiretso sa ilog, kasi napakalinis itong tubig. Sayang lang hindi ko mapakita kung gaano kalinaw sa ilalim dahil hindi ko dala yung waterproof case natin. Pero kahit hindi mo naman ilublob yung camera, kita mo naman kung gaano siya kalinaw. Para ka na rin nasa kalagitnaan ng kabundukan ng Zambales. Actually alam ko itong tubig na to galing din sa Zambales eh. Kung titignan mo sa mapa, sa daang Katutubo siya nanggagaling, tapos yung daang Katutubo nakakolekta sa Zambales. Kaya ganun siya kalinis. Ako na tayo, habang maliwanag pa, handa na tayo ng ating dinner. Para po dating ng dilim, pahinga na tayo. Ngayon ko lang na-realize, itong ating inflator ng ating bed ay pwede rin palang blower ng ating siga. Yun ay kung hindi siya kaagad maubos. Isa pa. Madami na naman ng mga nik-nek. Actually hindi. Mas magandang hipa ko na lang. Na-realize kong essential skill pala to. Nung nagsimula ako mag-start maggatong, akala ko madali lang, lalo na pagbasa. Hindi pala basta-basta. At doon na-realize ko na kailangan ko mag-ipon ng mga ganong klaseng skills dahil hindi natin masasabi pag tayo ay ginera ng ibang bansa, eh titira kami sa bundok ng pamilya ko. At sa bundok, walang lighter, walang gas stove, panggato lang ang meron. So susunod na aralin natin ay mag-apoy gamit ang kahoy o kaya kawayan. Next time na, hindi ako prepared eh. Saka walang kawayan dito. OE ko naman eh, no? Kakailanganing skill dahil gigirahin ng ibang bansa. Alam mo, sa totoo lang dati, hindi talaga ako naniniwala. Nangyari ang pandemic. Di ba? Walang kahit isa sa atin ang nag-e-expect na posible palang mangyari sa panahon natin ang ganong klaseng sitwasyon kung saan buong mundo apektado.
So expect the unexpected, prepare for the worst. Eh kung hindi ko man siya magamit dahil hindi magkatotoo yung nasa isip ko, eh at least na-enjoy ko yung process nung pag-acquire ng skill na yun. Sabi ko magluluto tayo bago magdilim. Hindi talaga kaya. Dahil napagod tayo sa pagkuha ng panggatong, ligo tayo ulit sa ilog. Ito na mga kaibigan, magluluto na tayo. Totoo na to. Sa dinner natin, nagdala ako ng marinated na chicken, tapos harina. Magdi-dinner tayo ng pita bread. Itong kamote bukas na to. Dapat mag-bake ako ng tinapay ngayon kaya lang gutom na ako. Okay na yung pita bread para kahit hindi umasa. Kasi yung gutom ka na nga, tapos nadismaya ka pa sa na-bake mong tinapay dahil hindi naman ako marunong mag-bake talaga. Dodoble-doble ang mga disappointment mo sa katapusan ng araw. Para sa tinapay, tansya-tansyang harina lang. Although meron namang nabibiling ready-made, ano? Mas gusto ko nga na nagsisimula sa scratch. Kasi nga, nag-iipon tayo ng skills. Saka masaya gumawa ng pagkain mo from scratch. Sigurado ka pang walang masasamang chemicals. Next, yeast at sugar. Pero alam ko sa flatbread or sa pita bread, di naman kailangan ng yeast, diba? Pero lagyan na rin natin. Last time na mag-attempt akong mag-bake, kaya pala hindi nag-alsa yung tinapay nung nasa patok campsite tayo sa Bukod Benguet, ay gawa ng yung tubig ko di maligamgam. Talagang lang siya, tubig lang. Napakalamig sa Bukod, di malamig siya, di nabuhay yung yeast. Dapat pala maligamgam. Pasensya na po sa mga bakers. Natuto lang kasi ako kay Outdoor Boys. Hindi naman niya sinabing maligam-gam. Hanggat maaari ayokong gamitin yung kamay ko dahil malayo yung ilog. Again, nanghingi ako lang paumanhin sa mga bakers. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman habol na maging perfect ang dough natin. Gusto ko lang na ako mismo ang gagawa ng ating flatbread. Moment of truth. Tingnan natin.
Gasti. Hindi yata siya ubalsa. Naluto yata. Sobra yata ng lapit sa apoy. Sabi kasi kapag gusto mong bumilis yung pag-rice, painitan mo. Ayun, lapit ko siya sa siga. Naluto ata. Ah, di. Pwede siya. Kaya. Mukhang mga katatlong pita bread tayo. Sakto na para sa dinner. So Brother Eli patulog na. Tayo hindi pa nagdi-dinner. Dinner is served, mga kaibigan. With pita bread na kasing tigas ng bato. Mamaya natin tikman. Meron pang isa na kasalang. Meron ding mga tawag doon, oysters, talaba, courtesy of Brother Eli, na ngayon ay humihilik na. Yung chicken, minarinate ko ito sa, dala ko yun eh, Old Bay seasoning. Apakasarap. Kung hindi nyo pa ito natitikman, apakasolid. Tingnan natin yung ating pita bread. In fairness ha, masarap yung timpla ko. Kahit na napakatigas niya, masarap siya. So ang plano ko sana ay palaman yung ating chicken tapos with salsa, kaya lang hindi ko siya matupi. So gawin na lang natin siyang pizza style. Yan. Uy. Uy. Tapos konting lemon. Mauna na kayo. No joke, sarap. Sarap no ano, Old Bay spice. Try ko nga. Ewan ko saan nabilin. McCormick din pala to. Sarap. Ay, agaw. Hanip itong mga insekto na to ah. Hindi. Mas masarap siya ng walang fresh na Old Bay spice. Okay na yung minarinade mo yung chicken sa kanya. Yung Old Bay seasoning, hindi siya yung typical na seasoning na puro paprika lang natitikma mo. Talagang ano, explosion lang lasa. Pinakamasarap na seasoning na natikman ko. So, paano? Tulog na muna tayo. Hindi na ako naligo dahil bigla akong tinamaan ng antok. Kaya hindi na rin tayo nagkape. Kita-kits tayo bukas. Tomorrow, may pasok na yata. Dahil wala nang baging Nika.
Hindi ko alam kung maaga nga alis si Brother Eli or absent. Anyways, pahinga na tayong lahat. See you tomorrow. Dami langaw sa labas. One of, if not the best sleep na naranasan ko sa camping. Solid talaga nitong bago nating is ang tawag dito, inflatable mattress. Worth it. Ay, grabe. Wala talagang tatalo sa early morning swim. Lalo pag ganito kaganda at kalinaw ang ilog. May naisip akong gawin ngayong umaga. Gagawa tayo ng Swedish torch. Kung hindi ako nagkakamali sa pangalan niya. Dapat ang gamit nun ay malaking troso. Kaya lang wala tayo nun. Pero na-figure out ko pwede naman natin siyang gawan ng paraan gamit yung maliliit nating bilog na tuyong panggatong. At kailangan din yung panali pero wala tayo noon, pero gagawan din natin ng paraan. Magpa-practice na tayo para sa ating mga darating na bushcraft camping. Ay, ay. Akit na yung apoy dito sa taas. Habang hinihintay natin magliyab to, marami pala nagtatanong nitong gamit nating ilaw. Hindi po ito camping light. Ito ay video light. YN3000 yung kanyang model. Yung Nuo yung brand. Ano na to? 3 years ko nang gamit. Wala pa nung nagpo-photography pa ata ako dito eh. Tapos baterya siya. Malakas siya pero mabilis, malobat. Pang ano lang talaga to. Pang production kasi. Yung baterya niya ay naglalast ng 2 hours. In 50% power. Full power mga 1 hour lang. Kung trip nyo, nasa pin comment yung link. Pero hindi siya magandang pang camping. Pang content lang talaga. Palpak tayo mga kaibigan. Kinain lang nung baga yung ilalim. Hindi siya umakyat. Ibig sabihin niyan ay mag-normal siga na lang tayo. Okay lang yan.
With failure comes experience, and with experience comes knowledge. Knowledge is power. Yung una nating siga kanina, pinagsalangan ko ng kamote para maihaw. Ito na tayo magpainit ng tubig. Sabi ko kagabi na gatas na walang artificial ingredient. Siguro naman di yan papasa sa tawag dito, BFAD, di ba? Na ibenta dito kung hindi totoo yung kanilang ingredients na nakalagay sa box. Yung iba, ang daming nakalagay na kung ano-anong artificial na Saka naniniwala ako na to, full cream milk or not all natural, kasi manilaw-nilaw yung gatas eh. Saka matabang. Best talaga tong nabili natin na lamesa. Lamesa na tray pa. Okay. For breakfast, meron tayong inihaw na kamote. Tapos magtitimpla tayo ng pinakamasarap na tsokolate. Nakita ko lang to sa anime eh. At nung trinay namin sa bahay, legit, sarap nga. So sabi niya, magpainit ka ng gatas, tapos maglagay ka ng mga 1/4 cup sa hiwalay na lagayan, tapos saka mo ilagay yung iyong chocolate powder hanggang sa maging sobrang thick siya. Yung iba kasi hinahaluan ng cornstarch para maging malapot yung kanilang chocolate drinks. Ngayon, kapag malapot na yung milk and cocoa powder mixture mo, unti-unti mo na siyang haluan ng gatas hanggang matchy mo yung lapot na gusto mo. Huwag mo ibubuhos lahat ng gatas na pinainit mo. And I think ito na ang hinahanap nating lapot. Siyempre, asukal. One tablespoon lang. Sarap po. Lapot niya talaga. Siyempre, hindi siya kasing lapot ng ng may cornstarch. Pero yung consistency niya, hindi kasing labnaw ng tubig. Salamat nga pala sa lahat na nagpunta doon sa ating Takbong Banayad Camp sa Camp Johnny Hoy. Hindi na ako nag-vlog noon kasi kasama ko yung mag-ina. At kapag kasama ko sila, gusto ko na enjoy ko yung buong moment. Kaya hindi na ako nagba-vlog. Gusto ko nagbaband lang kami. So thank you sa inyo lahat. Abangan nyo yung susunod next year. Pero meron pa yan, meron pa susunod. At thank you kay Kurt Wilson Belga on behalf of Custom Drips. Nagpagawa po siya ng kanyang custom jersey sa Custom Drips. Ito po ay brand ng ating kaibigan. Kasama ko siya dating gumagawa ng motorcycle reviews. Siya yung aming drone pilot sa team. At nag-start na siya mag-venture sa paggawa ng mga riding jersey. So kung gusto niyo magpa-custom, habang mura pa dahil hindi pa sikat, ito na kayo magpagawa. In terms of quality, actually same lang talaga eh. Subukan ko na lahat ng sikat na brands eh. Same lang, promise. So doon na kayo sa mas mura, unless gusto nyo talagang may pangalan ng kilalang brand yung inyong jersey. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Nga pala, share ko lang tong ating belt bag gawang TYG.
produkto pa rin ng isa nating kaibigan, ibang kaibigan. Pakita ko lang yung mga laman nito. So dito yung ating mga cellphone, isa pang cellphone. Tapos dahil napakadami nitong compartment, nandito yung ating drone, remote ng drone, battery ng drone. Dito rin yung battery ng GoPro, nakalabas lang eh. Isang book. Salamat pala sa nag-recommend, Art of War. Nakakalahati na ako. Share ko lang pala. Nung binuksan ko to, nagulat ako, merong bookmark. Ito. Alam ko yung anak ko yung gumawa. Pero, akala ko para sa akin. Yung pala, para sa sarili niya. Binasa rin pala niya. 8 years old yung anak ko. Kaya sabi ko sa kanya, bilang ko na lang siya ng ibang libro. Yung bumili ako ng Grimm's Brothers na compilation ng kanilang mga gawa. Tapos, ano pa ba laman ito? Mga gamot, off lotion, mga cables, hair gel pag may lakad. Ang dami, no? Parang bag ni Doraemon. Siyempre nandiyan din yung ating mga papeles sa motor. Headlamp, extra magnet mount para sa GoPro, at mga susi. Ganyan karami ang malalagay mo sa belt bag ng T-by-G. Available sa Shopee and Lazada. Nasa pin comments ang link. T-by-G belt bag, gawang Pinoy, tatak Pinoy, disenyong Pinoy.